Hello po, magandang gabi po. Payapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang gabi po, ang topic po natin, yung pare, yung pastor, tagapagturo ng salita ng Diyos, pwede pong mag-asawa yon, pwede pong hindi, ganun po. Pwedeng mag-asawa, pwedeng hindi. Ganun po. Pero yung hindi mag-aasawa, ano po yun? Yung turong hindi mag-aasawa, turo po ng demonyo yun. Ganun po. Pero sa turo ng Panginoong Diyos, yung mga pare, yung sasordote po kasi, ano yan eh, pare yun eh. O, pwede pong mag-asawa, yung nga lang, isang asawa lang, yun po. Yun po yung ating topic, yung ating paksa. Isang asawa lang ang mga sasordote. Gaya naman ni, basta tagapagturo ng salita ng Diyos, pwede mag-asawa yon, pwedeng hindi. Ganun po. Si Haring Solomon, nag-asawa. Si Haring David, si Moises, nag-asawa. Basta pari po, pwede po mag-asawa yun, pwedeng hindi, ganun po. Kaya po, hindi nag-asawa yung iba, no? Dahil sa karian ng langit. Yung ibang mga pastor, pare, hindi nag-aasawa. Dahil sa karian ng langit. Kasi, pagka hindi sila nag-asawa, no? Kaisa sila ng Espiritu ng Panginoon. Madali silang maligtas. Ganun po yung iba. Kaya yung iba hindi nag-aasawa. Madali silang maligtas po nun. Madali silang makapunta ng karian ng langit. Kasi ano nga, hindi sila nag-aasawa para kaisa sila ng Espiritu ng Panginoon. Yun po yung gawa ng iba, kaya hindi nag-aasawa, gusto nila maligtas agad. Pero pwede pong mag-asawa yung mga pare, yung mga sasordote. Yung sasordote po kasi ano yun eh, pare po yun. Pwede pong mag-asawa yung ganun. Ayon po sa banal na kasulatan. Yung nga lang, isa lang po ang dapat asawa niya, sabi ng Diyos, ganun. Ito po, basahin ko sa inyo. Pwede pong mag-asawa yung mga pare eh. Yung sasordote po kasi, pare yun. Ganun. O, pwede pong mag-asawa yun. Ito po. Dito po sa Levitico, kasi yung iba dyan, yung turo nila, generally, bawal na mag-asawa, di ba? Yung bawal na mag-asawa yung pare. Bawal po yun. Sa demonyo po yung ganun. Pinagbabawal yung wag mag-asawa, sa demonyong turo po yun. Pwede po mag-asawa yung mga pare, pastor, basta tagapagturo. Pwedeng hindi, pwede rin mag-asawa, ganun po yun. Depende sa kaloob ng Diyos kung kaya mong pigilin yung sarili mong di mag-asawa, ganun. Depende sa binigay sa yung Espiritu ng Diyos kung kaya mong magtiis, ganun ba? Ganun po, ito, basahin ko po sa inyo. Pwede silang mag-asawa. Yung nga lang, pag nag-asawa sila, doon lang sa kalooban ng Diyos, sa kanilang mga kapatid sa organization, sa sekta, ganun. Sa mayroong pananampalataya, doon lang po sila pwede mag-asawa. Ganun po. Ito, basahin ko po sa inyo rito. Sa Levitico. Ito lang po yung topic natin, yung mga pare, pwede mag-asawa sa mga pastor. Hindi po topic natin para sa lahat. Sa papari lang po to. Para kasi, kinakat po kasi yung video ko ni TikTok, pagkalaban sa tao yung mga aral eh. Kinakat nila, nisisira eh. Ito, yung ibang video ko, gagawin ko po yun sa YouTube po. Yung lahat ng tao pwedeng mag-asawa. Kasi hindi nabuo po sa TikTok eh, kinakat nila eh. Pero yung topic natin ngayon sa ano lang po to, sa
Sa pare, pastor, pwede po mag-asawa. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Levitico 21. Ang kabanatay 1 hanggang 7. Tapos 13, 14, 15. At sinabi ng Panginoon kay Moises, salitain mo sa mga saserdote. Yung saserdote po kasi, pari po ibig sabihin ng pare. Saserdote sa mga anak ni Aaron at sabihin mo sa kanila, sino man ay huwag magpakahawa ng dahil sa patay sa gitna ng kanyang bayan, maliban sa kamag-anak na malapit sa kanyang ina, sa kanyang ama, at sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Dito yung may anak na lalaki at babae, sabi rito, at sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang kapatid na dalaga na malapit sa kanya, na walang asawa ay maaring magpakahawa siya, yamang puno sa kanyang bayan. Wag siyang magpakahawas na magpapakarumi, wag nilang kakalbuhin ang kanilang ulo o gugupitin man ang dulo ng kanilang balbas o kukudlitan man ang kanilang laman. Sila'y magpapakabanal sa kanilang Diyos at wag nilang lalapastanganin ang pangalan ng kanilang Diyos sapagkat sila ang maghahandog ng mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy na tinapay na kanilang Diyos. Kaya't sila'y magpakabanal, wag silang makikisama sa patutot o lapastangan ni makikisama sa babaeng hiniwalayan ng kanyang asawa sapagkat ang saserdote ay banal sa kanyang Diyos. Bawal mag-asawa sa mga patutot o yung mga hiniwalayan ng asawa, sa mga lamas, bawal po. Kailangan sa dalaga lang po mag-aasawa yung mga tagapagturo. Mga dalaga lang po ang inuutos ng Diyos na mag-iasawa nila. Ganun po ito. Huwag silang makikisama sa patutot o lapastangan ni makikisama sa babaeng iniwalayan ng kanyang asawa. Sapagkat ang saserdote ay banal sa kanyang Diyos. Bawal silang makisama sa mga hiniwalayan, sa patutot, o sa mga lapastangan, bawal po. Patuloy ko po rito. At sila'y mag-aasawa sa isang dalagang malinis. Sa dalagang malinis sila pwede mag-asawa, yung mga pare, pastor, ganun po. Sa bao o iniwalay sa lamas o patutot ay huwag siyang mag-aasawa, kundi sa isang dalagang malinis. Sa kanyang sariling bayan, mag-aasawa siya. Huwag niyang dudumhan ang kanyang mga bini sa gitna ng kanyang bayan, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanya. Bawal mag-asawa sa lamas, sa patutot, huwag siyang mag-aasawa, kundi sa isang dalagang malinis. Sa kanyang sariling bayan, mag-aasawa siya. Sa dalagang malinis lang po. Pwede mag-asawa po yung mga pare, pastor, yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Kasi si Haring Solomon, si Haring David, si Moises, si Apostol Pedro, may mga asawa po sila. Ganun. Kaya pwede po mag-asawa yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Basahin ko po sa inyo rito muli dito. Sa 7 na lang, tapos 13, 15. Huwag silang makikisama sa patutot o lapastangan, ni makikisama sa babaeng hiniwalay ng kanyang asawa, sapagkat ang saserdote ay banal sa kanyang Diyos. At sila'y mag-aasawa sa isang dalagang malinis, sa baos o sa hiniwalay, sa lamas o sa patutot, huwag silang mag-aasawa, kundi sa isang dalagang malinis. Sa kanyang sariling bayan, mag-aasawa siya. At huwag niyang duduman ang kanyang mga bini sa gitna ng kanyang bayan, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanya. Ganun po. Sa mga malinis lang po, pwedeng mag-asawa yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Kaya naman yung iba hindi nag-aasawa dahil sa kaharian ng langit para madali silang maligtas, ganun po. Pero pwede po mag-asawa. Kaya yung mga maling turo dyan, na hindi nag-aasawa, pinagbabawal nila, dapat baguhin nila. Pwede pong mag-asawa, pwedeng hindi, ganun po. Kaya baguhin nila yung, kailangan isang asawa lang, hindi siya pwedeng mag-asawa ng dalawa. Yun po sabi ng Panginoong Yesus Dito po sa unang Timoteo 3:1, sabi rito, isang asawa lang. Tapat ang pasabi, kung ang sino man ay magsisikap
magsisikap na maging obispo ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Yan o. Isa lamang babae, sabi rito ng banal na kasulatan. Mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Ayun. Sapat na makapagturo, sabi rito. Kailangan alam mo yung buong aral ng banal na kasulatan. Yun po yung tunay na sugo ng Diyos, yung sapat na makapagturo. Yung kaya niyang ituro yung buong Biblia. Ganun po, kaya kong ituro sa inyo to ng buong buo, yung banal na kasulatan. Abang-abang lang kayo dyan. Tuturo ko sa inyo yung 666, yung hayop po na sinasabi sa banal na kasulatan, saka yung tunay na kalooban ng Diyos. Abang-abang lang po kayo sa mga video ko. Panoorin nyo lang po. Tuturo ko po dito yun sa social media. O yan, asawa lang ng isa. Asawa lang ng isa ang sabi rito ng banal na kasulatan. Isa lang asawa niya dapat. Ito, basahin ko po sa inyong muli, no? Isa lang asawa ng pastor, pare, ganon. O. Saserdote. Basahin ko pong muli sa inyo sa unang Timoteo 3:1. Dapat ang masabi, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Yon, isa lamang babae ang sabi ng isang asawa lang, sabi ng Panginoong Diyos. Kasi si Pedro po kasi, Apostol Pedro, may asawa siya eh. O, may asawa si Apostol Pedro. Kasi yung dumalaw ang Panginoong Yesus sa bahay ni Pedro, meron siyang biyenan. Kaya yung pwede po mag-asawa, kaya yung mga maling turo dyan eh, baguhin nyo na yan. Pwede kayo mag-asawa, pwedeng hindi. Ganun po yun. Ito, basahin ko po sa inyo rito, no? Si Pedro, meron siyang binan eh. Kaya yung pwede mag-asawa yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Ito si Pedro, meron siyang binan, no? Sabi rito sa Mateo 8:14. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang kanyang binang babae. May binan si Pedro. Kaya si Apostol Pedro, may asawa rin po yun. Pwede pong mag-asawa yung mga pare, saserdote, o pastor, pwede po yun. Babasahin ko sa inyo muli. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang kanyang biyenan. Nito na nararatay dahil sa lagnat. At hinipo ang kanyang kamay at inibisan siya ng lagnat. At siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. O yun, o. May biyenan si Pedro, kaya pwede pong mag-asawa yung mga saserdote, mga lingkod ng Diyos. Ganun po. Si Haring David nga, meron siyang asawa eh. Hindi ko na babasahin sa inyo, pero si Haring David, meron siyang asawa. Kaya kaya yung iba hindi nag-aasawa para madali po silang maligtas. Ganun. Madali silang makapunta sa kaharian ng langit. Kasi yun eh, yung kaisa sila ng Espiritu ng Diyos, yung mga hindi nag-aasawang tunay na sugo ng Diyos. Kaisa sila ng Espiritu. Ito po babasahin ko sa inyo. Kasi hindi sila nahawa sa mga babae. Kaya kaisa sila ng Espiritu ng Diyos. Madali silang maligtas. Kaya yung iba ganun, hindi po nag-aasawa. Itong sabi ng banal na kasulatan, sa may unang Korinto 6:16. Hindi ba ganin nyo nalalaman ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya, sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Yan yung mga hindi nag-aasawang pastor, pare, kaisang espiritu ng Panginoon yon para madali po silang maligtas. Ganun po yung iba. Kaya hindi sila nag-aasawa, gusto nila maligtas sila, makasama nila ang Diyos. Gaya nung 144,000 na binili ng dugo ng Panginoong Yesus, hindi nag-asawa o naligtas sila. Sila yung unang kasama ng Panginoon sa paghahari. Ayun sabi rito, yung mga walang asawang saserdote at pare, kaysa ng Espiritu ng Panginoon yun, ganun.
Ito, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa unang Korinto 6:17. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Yun, kaisang espiritu niya yun, yung mga walang asawa. Yung mga tunay na sugo nga lang ha. Pero pagka hindi tunay na sugo ng Diyos, hindi kaisang espiritu ng Diyos yun. Sa Diablo po yung ganon. O, ganun po. Ito yung mga yung 144,000 na hindi nahawa sa babae, sila yung kasama ng Panginoong Yesus sa nangaligtas. Ito, basahin ko sa inyo rito. Hindi sila sumusunod sila sa Panginoong Yesus dito sa may Apokalipsis 14:1. O hindi sila nangahawa sa babae, sabi rito eh. Kaya yung iba hindi nag-aasawa para madali po silang maligtas, ganun po. Yung mga ibang At saka walang abala, nakapaglilingkod sila sa Diyos na walang abala. Yung sabi ng banal na kasulatan, ito, sa may Apokalipsis 1:14 hanggang 5. Madali silang naliligtas kasi yung mga hindi nag-aasawa kasi kaisang espiritu sila ng Panginoong Yesus eh. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at kasama niya 144,000 may pangalan niya. At pangalan ng kanyang ama na nasulat sa kanya-kanyang noo. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig ay gaya nga ng mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng 4 na nilang nabuhay at ang matatanda. At sino may hindi maaring matuto ng awit, kundi ang 144,000 lamang sa makatwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito hindi nangahawa sa mga babae. O yun, yung mga hindi nag-aasawa, sabi rito, hindi sila nahawa sa mga babae, gano'n, hindi sila nahawa. Kaya madali silang naliligtas yung mga hindi nag-aasawang sugo ng Diyos. Yung mga pare o pastor, gano'n. O, madali pong naliligtas sila kasi hindi sila nahawa sa mga babae. Basahin ko po sa inyong muli. Ang mga ito ay hindi nangahawa sa mga babae, sapagkat sila ay mga malilinis at ang mga ito ay ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ay pinili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanya-kanyang bibig ay walang nasupungang kasinungalingan. Sila ay mga walang dungis. O, walang dungis yung mga yung mga tunay na sugo ng Diyos, walang dungis. O, hindi sila nagsisinungaling. Ganun po. Kaya madali silang naliligtas yung mga lingkod ng Diyos na hindi nag-aasawa, yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos, hindi sila nahawa sa babae. Ganun ang purpose nila. Ganun po yung purpose para madaling maligtas, kaya iba hindi nag-aasawa. Pero pwede po mag-asawa, di ba, ayon sa banal na kasulatan. Pero isang asawa lang, ganun po. Ayun, ngayon po yung pwede pong mag-asawa. Ganun po, yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic na natapos na pwede pong mag-asawa yung mga pare at saserdote. God bless po, sana na unawaan nyo na pwede mag-asawa yung saserdote, yung pare, ganun. Yung nga lang, sa kalooban lang ng Diyos sila mag-aasawa. Pwedeng mag-asawa, pwedeng hindi. Yung mga sa mga kalooban lang ng Diyos, yung sumusunod sa utos ng Diyos, ganun po. Ito, sabi rito, sa kalooban lang ng Diyos mag-aasawa sila. Sabi rin sa Levitico, sa kanilang mga kapatid lang, di ba? O sabihin, yung mga sumusunod lang sa utos ng Diyos. Pero dito, sa unang Korinto, kung mag-aasawa sila ay sa kalooban lamang ng Diyos. Sabi rito sa banal na kasulatan. Ito po.
Sabi rito sa may dito sa may unang Korinto 7:39. Ay may kalayaan siyang makapag-aasawa kanino mang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. Yun, no? Malaya siyang makakapag-asawa, sabi rito. Sa kanino mang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. Yun, sa kalooban lamang ng Diyos siya mag-aasawa, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos para wala pong abala. Makapaglilingkod siya sa Diyos na walang abala. Ganun po. Sabi rito kasi yung walang asawa, makapaglilingkod siya sa Panginoon na walang abala. Kaya yung iba hindi po nag-aasawa. Para maging kalugod-lugod siya sa Diyos. Pero pwede po mag-asawa yung mga sasordote, pare. Ganun po. Yan po yung ating topic. God bless po. Sana naintindihan nyo. Magandang gabi po. Yan po yung ating topic. Medyo lang po. Thank you po sa pakikinig, panonood. God bless po. Ingat po sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless.